Good morning! Hello! Ako po si Attorney Berteni Catalunya Causing o kung tatawagin ng mga kaibigan kong malapit sa akin, ako po si Attorney Causing. At ang ating mga topic ngayon ay tungkol sa libel na krimen. Ang libel na krimen ang aking magiging topic at aking susuportahan ng aking mga diskusyon at ebidensya ay napakawalang kwenta, dapat nang ibasura sa Senado at Kongreso. Ang ating tatapigin. Pero bago niya lahat, sa maiksing introduction, kakantahin ko muna ang aking, tawag nito, aking awit para sa programa ito. Official song of this program ni Toto Causing. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Tapang at bait, matapang mabait, matapang mabait si Toto Causing. Matapang mabait, matapang mabait, matapang mabait si Toto Causing. Matapang mabait, matapang mabait, matapang mabait si Toto Causing. Matapang mabait, matapang mabait, matapang mabait si Toto Causing. Hello, good morning. Okay, ito na ngayon tayo. Ang ating topiko po ngayon ay ganito. Unahin ko muna kwento. Magkwento muna ako bago sa seryosong topiko. Meron akong nakausap na mga pulis na magagaling doon sa Quezon City. Sakop sila ng Quezon City Police District. At ang trabaho nila ay taga-aresto ng mga kung sino-sino man mga wanted na tao. At pinagtapat nila sa akin. Sabi nila, attorney, kakahiya man, sasabihin, pero huwag mo lang bagitin ang pangalan namin. Huwag mo lang ibulgar sa tao kung ano ang aming sasabihin. Bakit ano po yun? Sa tanong ko naman. Sabi nila, attorney, bago po nangyari yung pagbabaril ni Dr. Chao Yumol doon sa kay ex-mayor Rosita Uy Furigay at ang kanyang assistant na si Victor Capistrano at ang anak niya na si Hana Furigay ay alam na namin na wanted si Dr. Yumol. At kung bakit siya wanted, na-verify na namin, no? Napakaraming warrant of arrest dahil napakaraming kaso sa cyber libel. So ngayon, dahil yan ang trabaho namin, eksperto kami dyan, natunto namin kung saan siya huhulihin. Alam mo kung saan? Nako, kapitbahay lang ng mayura ng Quezon City ng time na yun. Hindi pa nila inaresto. Bakit? Ang katwiran nila, naawa sila kay Dr. Yumol. Naawa sila sa kanya at naintindihan ni si Dr. Yumol. Kasi nakikita rin nila yung mga Facebook profile at Facebook page ni Dr. Yumol at nakita nila na ito ay lumalaban para sa bayan ng Malamitan. Although hindi pa nila mabibigyan ng linaw kung talagang totoo yung mga ipinaglalaban ni Dr. Yumol na kung saan kanyang sinabi na meron daw droga sa Lamitan. At kanyang ang inaakusa itong mayor ng Lamitan at vice mayor ng Lamitan na noon ay si Mayor Rosita Uy Furigay at ang Vice Mayor na si kanyang asawa na si Vice Mayor Roderick Furigay. So, hindi na po yun pinag-usapan namin. Pero sa amin, nakatingin naman sa kanya, ay pasinsero din talaga siya. At dahil nga kumaso ng libel, nakita namin na napakarami 76 cases na warrant of arrest. So, kung kinasuhan siya ng libel, ibig po sabihin yan, attorney, sa aming tingin, hindi naman kami judge, mga pulis lamang kami. Pero ang tingin namin sa kanya ay totoo ang kanyang pinaglalaban. Bakit? Dahil lamang sa kumaso ang mga purigay sa kanya. Kung hindi totoo po yun, ang kanilang lohika, hindi kakaso kay Dr. Yumol kung hindi totoo, kung nagsisinungaling o di kaya nagmamarites lamang si Dr. Yumol. So, kita mo, gano'n ang sinabi sa akin ng mga pulis na kaibigan ko. At mind you, at nung kanilang natuntun, hinanap talaga nila kasi mandato nila yan eh.
Yan ang trabaho nila. Kahit sa ang korte na ipalabas ang warrant, meron sila kagad kopya sa kanilang computer. At lahat sila ay may trabaho na lahat ng wanted ay hanapin nila. So ngayon, natuntun nila. Sinabi pala na alam namin po ang apartment na inuupahan ni Dr. Yumol. Pero naawa na lang kami, hindi na namin siya inaresto. Hindi na namin siya nilusob sa kanyang inuupahang bahay. Alam mo kung saan bahay? Sabi nila, wag nyo lang sabihin kung sino kami. Pero nakatira noon si Doc Yumol sa tabi bahay na malapit lang o halos katabi ng tirahan ni Mayor. Sino itong mayor to? Dati si Joy Belmonte, na siya rin ang mayor ngayon. So anyway, that is beside the point. Ang aking topic sa ngayon ay yung krimen na libel ay dapat ibasura na. At ano po ang aking katwiran? Ito po ay nangingikil ng kalayaan at pagsusumigaw at nagsisiding damdamin ng bawat isa na galit. Galit sa mga sistema, galit sa mga korap, galit sa mga kung ano-ano ang kasamaan na nakikita nila. Pero kung sila ay sumigaw sa Facebook, kagaya kay Dr. Yumol, naglagay pa sa kanyang Facebook, galit na galit siya kay Mr. and Mrs. Purigay. Naglagay siya sa Facebook, hindi man niya pinangalanan, kumbaga blind item. Pero kahit na blind item, nakasuhan pa rin siya dahil sa pag-abuso ni Piskal Gauss Vallejo sa kanyang posisyon bilang prosecutor ng Lamitan City. At siya yung magdidesisyon kung kakasuhan si Dr. Yumol o hindi ng cyber libel. At nagdesisyon nga siya kahit na walang binanggit si Dr. Yumol kung sino kanyang binira sa kanyang Facebook, ay sinampa yung 26 o 26 na kasong libel laban kay Dr. Yumol. At dahil yan ay cyber libel at nakalagay sa rules of court, hindi naman rules of court, kundi nakalagay sa directive ng Supreme Court na lahat ng mga cyber libel ay tinuturing na kasong mga cyber crimes. At ikinalaga ng Supreme Court na sa Region 9. Kasi pagdating sa korte, ang Basilan ay sakop ng Region 9, hindi siya sakop ng BARM. So, ngayon, nakalagay doon na ang tanging isa sa mga korte na binigyan ng kapangyarihan ng Supreme Court na maglilitis ng lahat ng cyber libel ay ang Branch 12 ng Zamboanga City Regional Trial Court. At ang judge dyan ay walang iba kundi si Gregorio de la Peña IV. Okay, ito pag-usapan natin. Nung unang sinampa yung 26 na kaso, ay ang nangyari, binasura po ni Judge Gregorio de la Peña IV. Ngayon, anong kasong 26 na yun? Isa na roon yung pagpupost ni Dr. Yumol sa kanyang Facebook na kung saan ay sinasabi niya na wala namang pangalan kung sino kanyang binibira, na nagrereklamo siya, bakit niyo pinasara ang aking klinik? At dahil dito, tinanggalan niyo ako ng karapatan sa aking paghahanap buhay. At minsan may itinakbo sa kanya na isang bata na kinagat ng aso sa ulo. At ang kanyang damdamin ay gusto niyang gamutin ang bata. Pero hindi niya magagawa. At sinasabi niya sa 7 araw ay mamatay ang bata. Nangyari nga't namatay nga. Kaya sa kanyang masidhing galit sa kanyang puot, sa kanyang damdamin, dahil nga sa hindi niya nagampanan ang kanyang profesyon, ang kanyang tungkulin sa kanyang profesyon, ay nagpost siya. Una-unang pinost niya sa Facebook. Sabi niya, nagtatawa kayo lahat, ako, pinasaran niyo ako, tinanggalan niyo ako ng karapatan, nagtatawa kayo lahat. Yun lang, hindi naman niya binanggit kung sino yung nagtatawa, kung sino yung nagsasara, hindi niya binanggit. Isa yun sa mga kaso. Isa pa sa mga kaso sinampa ay yung pag-uutang daw ng 150 million ng siyudad ng Lamitan para ibili ng generator set para daw kuno bibigyan ng kuryente na dagdag na kuryente ang Lamitan at iba pang parte ng Basilan. Pero ang nangyari, 150 million daw yun ang ginamit na pambili ng generator na binabayaran pa hanggang ngayon
na ng munisipyo ng siyudad ng Lamitan sa bangko na inutangan ng pera. At ang nangyari, yung generator set hanggang na nag-usap tayo ay hindi umaandar. Umaandar pero hindi magagamit. Bakit hindi magagamit? Dahil single phase lang siya. Hindi sa pwede sa 3-phase na ginagamit ng mga electric cooperative. So, yan ang pangalawang yung pinost ni Dr. Yumol. Hindi lang pangalawa, kundi isa sa mga pinost ni Dr. Yumol sa Facebook. Pero hindi siya nagpangalan kung sino ang utak ng pagbibili. Kundi pinangalanan niya lang at na siyudad ng Lamitan. Next, di ba trabaho yun? Ang tinitira niya, trabaho. At sinasabi ko, kung titingnan natin sa batas natin, sa libel ngayon, sa mga Supreme Court decisions, magmula sa 1918 case na sinulat ni Justice George Malcolm, na kung saan ang mga opisyal ng bayan ay walang karapatan na magiging balat sibuyas. Pero, ang sinasabi ko rito, kahit ganun pa man, marami pa rin ang kumakaso, lumulusot na kaso na libel laban sa mga gustong maglabas ng damdamin, magpahayag ng galit sa kanilang damdamin, laban sa kanilang opisyal, sa barangay, sa kagawad, sa mayor, sa vice mayor, sa kanilang gobernador, vice gobernador, congressman at mga senador, at presidente at vice president. Pero bakit? Kung titingnan mo sa ating sitwasyon ngayon sa bayan, ilang ulit na nangyari, isang presidente lamang po ang nagsampa ng libel. Walang iba kundi si Cory Aquino at sinampahan niya noon sa panahon na yun ay si Luis Beltran. At ang dahilan kung bakit isinulat ni Luis Beltran sa Manila Standard sa kanyang kulong na nagtago daw sa ilalim ng kanyang kama si Cory Aquino ng noong 1989 nang magkudita ang grupo ni Gringo Honasan. So, ibig sabihin, kinikwento ko lamang kung anong salot na maidudulot sa bayan, maidudulot sa ating mamamayan, itong kaso o krimen, itong krimen na libel. Iyan po ang nagtulak kay Dr. Yumol pala pumatay. Dahil nakita niya na wala na siyang silbi. Dahil warrant of arrest dito, warrant of arrest doon, ang dami ng warrant of arrest kasi na umabot sa 76 o 78 cyber libel cases ang inakyat ni Prosecutor Vallejo laban sa kanya. At inaprobahan pa ni Judge De La Peña. So ganun, nangyari, minsan sa buhay niya, nakapagpiensa siya, pagpiensa niya, ay hindi siya nakauwi kagad dahil naggumamot sa kanyang mata kasi binugbog siya ng mga sugo doon ng gustong papatay sa kanya. Yun ang pangalawang attempt sa pagpatay sa kanya. Bugbog sarado ang mata niya, basag ang kanyang ang tawag yung buto sa kanyang mata. So inoperahan siya at ipinadala niya yung kanyang operasyon, medical certificate, medical abstract at saka video doon sa korte ng region ng branch 12 ng Zamboanga City. Pero wininabasan pa rin ng warrant of arrest ni Judge De La Peña. O ibig sabihin, dahil lamang sa cyber libel case na yan, na lahat naman ng cyber libel case na sinampa laban sa kay Mr. Dr. Yumol ay ang mga kanyang naipost sa Facebook na wala naman lang siyang binanggit na pangalan kung sino ang kanyang binira. So, ano yan? Kung walang binira, walang nasiraan ng puri. Ngayon, bakit silang sampa? Ibig sabihin, naisip na silang binibira. Ang tawag dyan, you feel alluded to that you were being hit and if you are filing cases, yan sa karanasan ko bilang isang reporter, dati naging editor sa People's Tonight, ay kung sumasampa ka pa ng kasong libelo, ibig sabihin, binibigyan mo pa ng katotohanan na totoo yung akusasyon ng mga reporter, totoo yung mga sinusulat sa mga dyaryo, totoo mga sinusulat sa Facebook. Yan po ang kanyang nangyari. So ngayon, anong dulot nitong criminal libel? Wala. Giba. Hindi sana pumatay ng tao ito si Dr. Yumol. Although mali ang kanyang ginawa. Pero hindi sana siya nagpumatay ng tao kung hindi naging krimen itong libel. Kung sana sinunod lamang natin sa Amerika. Naging maunlad naman ang Amerika sa mahigit kalahating century o 50 years na ang libel sa Amerika ay hindi na krimen, kundi damage suit lang. Kung gagawin lang natin damage suit dito, ibig sabihin mas maunlad ang Amerika. Pinakita ng Amerika na lalong umunlad ang kanilang sosyedad o komunidad o lipunan nang wala na criminal case ng libel. Bakit? Noong panahon sa Amerika, nung ito'y bata pa,
Ang lahat ng libel case doon ay ginagamit ng mga api laban sa mga itim, laban sa mga negro, laban sa mga lahat ng tao na nagbibira o nagko-criticize o nagpupuna sa mga gobernador. Ang pinakasikat na libel case din sa Amerika, nung hindi pa Amerika ang tawag dyan, sa New York, mayroong gobernador na pangalan niya ay si William Cosby. Kinasuhan niya yung book publisher na ang pangalan ay si Peter Singer. Ang ginawa ni Peter Singer, nagpalabas siya, nagpublish, nagpalimbag ng libro. At ang libro, sa libro na yun ay binira niya yung gobernador ng New York na si William Cosby. Ang gobernador ng New York sa panahon na yun ay nagre-report sa hari ng British. So ngayon, dahil sa galit niya, kinasuhan niya ng libelo, ng kasong libelo si Peter Singer. Tapos si Peter Singer naman panahon na yon sa New York, sabi niya sa Great Britain, although ako German, sa Great Britain, sinusunod ang jury trial. Ibig sabihin ng jury trial, sa korte ako lilitisin, pero ang maghuhusga sa akin hindi judge, kundi yung 12 tao na pinili sa mamamayan para siyang maghusga at makinig sa paglilitis. Kayon, dapat ganun ang gagawin. Na pwersa naman itong si William Cosby. Ang gusto niya magiging judge, ayaw mo kung sino ituro niya para iparusahan ito si Peter Singer. Ngayon, nang napilitan siya dahil sa kritisismo na dumami, ay nabuo ang mga tao na 12 bilang jury para makinig sa paglilitis ng trial ng libel laban kay Peter Singer. Ang nangyari, nanalo si Peter Singer sa argumento ng kanyang abogado na sinasabi niya sa Tagalog, ang kalayaang pagpapamahayag, ang kalayaan ng paglilimbag ay isang parang tubig na sa pagpinigilan mo at gagawa ka ng isang dam, tataas ang tubig at sisirain ng dam at pag magwasak ng dam, papatahin ng tubig na yan ang lahat ng mga tao na dadaanan ng tubig na yan na baha. So, ganun ang sabi ng argumento niya. So ngayon, totoo po yan. Kaya doon, ang nangyari, naniwala sa argumento ng abogado niya, itong mga jury trial. At ang ipinresenta ni Peter Singer na depensa ay katotohanan sa kanyang mga sinulat, sa kanyang libro. So doon nagsimula na complete defense laban sa libel case, itong tinatawag na katotohanan. Truth is the complete defense in libel. So doon nagsimula yan sa panahon na yun na hindi pa United States of America ang New York. So ngayon kung ganun pala, mula noon, ginagamit ang libel laban sa mga vigilante mind, no? Binibira ng mga puti, kinakasuhan kagaya, kasama na rin dyan si Martin Luther King. Pinasuhan siya. At ang kasong laban na libelo laban kay Martin Luther King ay naging sikat na kaso. Ang tinatawag doon, yan ay New York Times versus Sullivan. Kasi si Martin Luther King sa state of Alabama ay siyang leader ng mga negro na kung saan naghihimagsik laban sa mga puti sa kanilang pag-aapi laban sa mga itim. So, anong nangyari? Nanalo si Martin Luther King doon sa kasong libel na idinesisyonan. Talo siya sa ibabang korte, talo siya sa pag-apila, doon siya nanalo sa United States Supreme Court na inilabas ng United States Supreme Court kapag ang kinikriticize mo at kapag ang kumakaso ng libelo ay opisyal ng bayan, wala siyang karapatan na magsabi na ang tumira sa kanya ay meron ng hangad na sisirain siya, kundi siya ay magpapatunay na yung mga tao nagpupuna sa kanya ay may masamang hangarin para sirain siya. At anong ibig sabihin? Kung hindi totoo ang sinusulat ng mga tao laban sa mga opisyal ng bayan, saka pala magkaroon ng libel. Pero kahit hindi totoo, sinasabi ng US Supreme Court, basta mapatunayan na hindi niya alam na hindi pala totoo, nung sinulat niya, ay absolute din siya sa libel. Yan ang sinasabi na actual malice. Doon nasusukat na ngayon kung talagang may sala ka o wala. So kahit nakakasakit, hindi tinitingnan kung nakakasakit ng todo o hindi. Yung sinabi, so sinulat sa dyaryo o sa libro, basta ka, titingnan mo kung talagang may malis o malisya. Nagkaroon ng malisya kung alam mo na hindi totoo, sinulat mo pa, binira mo pa.
Pero kung hindi mo alam na hindi totoo at may katwiran ka, paglaban mo at ikaw ay proteksyonan ng tinatawag na libel case law doon sa panahon sa Amerika. Mga 1964 nangyari yun. So mula noon, wala nang criminal case na libel doon sa Amerika. Hanggang ngayon, lahat 51 states, may estadong 51 sa Amerika, pero ni isang estado na hindi naglagay ng parusa laban sa mga taong nakakasira ng puri, kundi ibinibigyan lamang ng karapatan ng Amerika ang bawat nasiraan ng puri ng karapatan na kumaso at para humingi ng bayad para sa nasirang puri. Ganon na sana dito sa Pilipinas. Ngayon, kung pinakita ng Amerika na sila'y naging maunlad ng dahil sa ganong sistema, bakit hindi natin sundin? Ang experience po ang pinaka-the best teacher. Bakit hindi natin sundin ang experience ng Amerika? May iba man ang kulay natin kayo manggi, sila itim at puti. Pero pareho pa rin ang prinsipyo ng pagpamamahala. Di ba? O, ngayon, sa lahat ng pamahalaan nila, may kumukontra din. Ngayon, sa si Biden ang presidente, kumukontra mga grupo ni Trump. Nung si Trump ang presidente, kumukontra mga grupo ng Democrats. Na si Biden, si Obama. Ganun lang sa kanila, fair play lang yan. It's a fair game. Everywhere, lahat ng pagpupuna ay fair game kahit na matindi, kahit personal lang abanat. O, dito sa Amerika, nanalo pa nga yung yung kumaso sa, yung kinasuhan ng isang pastor, no? Sa Church versus Welch, sa kaso, si dinisisyon ng United States Supreme Court, na sinulat sa magazine, ang magazine na yun ay parang Agdobo Chronicle dito sa Pilipinas na nagsusulat ng mga kalokohan. Sinabi niya, oy, ikaw, pastor, kinantot mo, ay, pasensya, you fucked your own mother. Kasi kumaso siya sa lahat ng libel, nanalo siya sa baba, pero pagdating sa Supreme Court, binasura kasi, ano lang yun kumbaga, parang joke-joke lang yun. So ngayon, ibig sabihin, walang intensyon manira. Okay? So, ang problema niya kasi pastor siya. So, anong nangyari? Kung gano'n lang sana sa Pilipinas, wala na tinatawag na criminal libel, ay walang taong papatay. So, ngayon kay Doc Gilmore, 3 beses siyang hinangad na patayin, maswerte siya, hindi siya namatay. Ang unang paghagad ng pagpatay sa kanya ay yung dumaan ng riding in tandem papunta doon sa kanyang clinic. At binaril, ang buti na tinamaan ang kanyang tao, tinamaan sa kamay, pero nabuhay, nakatakbo. Ngayon, ang pangalawang banat kay Dr. Yumol ay nung papauwi na sa December 10 ng gabi, papauwi na siya sa Zamboanga City, andun sa Zamboanga City para dumalo sa hearing niya kinabukasan. Pero mabuti na lang at hindi siya tinamaan ng bala. Mabuti na lang at merong bulletproof ang kanyang kotse na sinasakyan at ang bulletproof din nilagay niya ay puro lamang bulletproof na ginawa niyang kortina. Kasi mahirap lamang siya, hindi niya kaya magpa-bulletproof. Milyon kaya magpa-bulletproof sa sasakyan. So, yan ang pangalawang attempt sa kanya. Yung pangatlong attempt sa kanya ay nangyari nung sa Quezon City siya, ay binugbog siya. Hinampas siya ng baseball bat at nagresulta yan sa pagbasig ng buto sa kanyang mata. At dahil doon, ay nagpagamot siya. Matindi ang gawin. At dahil doon na hindi siya hindi siya nakadalo sa hearing. At dahil hindi siya nakadalo sa hearing, kahit na pinadalhan niya ng medical certificate, pinadalhan niya ng medical abstract, pinadalhan niya ng video ng paggagawa at pag-opera sa kanyang mata, itong putang ina si Judge De La Peña, ay wala, pasensya na, hindi putang ina, pasensya na, itong si Judge De La Peña, pinalabasan pa ng warrant of arrest at binasura ang kanyang binayad na piyansa. Pero mo mahigit milyon ang binayad ni Doc Yumol sa piyansa niya kasi 76 counts nga. Mas masakit pa nga unang nangyari sa kanya noong 26 counts na unang sinampa ni Prosecutor Vallejo sa RTC, Branch 12, yung Zamboanga City. Lahat nun binasura ni Judge De La Peña. Ibig sabihin, natuwa nga kami doon. Saludo kami kay Judge De La Peña. Ano nangyari kasunod? Isinampa ulit ni Vallejo, the same case, walang pinagbago. Gayong may probable cause na, kinanggap naman ni Judge De La Peña. Ano ibig sabihin? Ibig sabihin dati, sinampa, tinanggap mo, binasura mo ang kaso. Ngayon, tinanggap mo ulit. Sabi mo, meron na. So ngayon, the same case yan na ang pangalawang kaso, kung anong unang 26 na sinampa na binasura, ay ganun din ang 26 na sinampa. Pangalawa, at tinanggap na, wala ring pinangalan kung sino kanyang binibira. So ibig sabihin, kung hindi pinangalanan kung sino binibira, walang nasisiraan.
So, ganoon ang nangyari dun sa level na yan. So, ibig sabihin, kung ako naman pa inyo papiliin, sana kung may makikinig dito na mga congressman, ating senador, please lang, sundin na natin ang experience o kasaysayan ng Amerika, kasaysayan sa United Kingdom o England, kasaysayan sa Australia, kasaysayan sa Canada, kasaysayan sa New Zealand. Lahat itong bansang binabanggit ko, ang lahat ng korte nila, tanging tao o jury ng mga tao, hukom ng mamamayan ang nagdidesisyon sa bawat kaso. Bakit maunlad sila? Tayo hindi. So, susundin natin ang kanilang karanasan sa buhay. Kung gano'n ang karanasan, ibig sabihin magiging patas ang ating hukuman. Kung magiging patas ang ating hukuman, walang negosyanteng matatapakan na mas malaking negosyante. Kasi gano'n nangyari sa ating bayan. Kung nainggit isang negosyante at feeling niya, natatalo siya ng negosyo ng karibal, gagawa siya ni diskarte, kakasuhan. Ngayon, pagdating naman sa politika, kung sino man tatakbo ng mayor, may mayor dyan o gobernador o kung sino man politika congressman, para yung kanyang kalaban ay matatalo, ginagamit niya yung sistema ng ating batas na pwedeng isuguin, bigyan na ng pera yung piskal, isampa ang kaso ng murder, imbento na kaso ng murder, may probable cause ano, gagawa ng testigo na peke, gagawa na kung anong testigo, mayroon din style yan, rape ang ipapalabas, may babae na lalabas kunwari, kung reklamo ng rape. So kawawa naman yung kinasuhan, tatakbo ngayon, hindi makakampanya, kasi no bail ang kaso. So ngayon kung ganon, sistema natin, pwede pa ba, kaya patutuloy pa ba natin itong sistemang ito na kung saan tanging isang tao lamang, ang piskal lamang nagdidesisyon kung sino kakasano hindi. Tigil na, tama na. Ngayon, pag matapos ang piskal, isasampay sa korte, sana may pag-asa tayo kung ginagawa lamang ng lahat ng judge ang kanilang trabaho na ibasura ang mga kaso na walang basihan. Ngayon, ang problema, kagaya kay Judge Sila Peña, kahit hindi binabanggit doon sa Facebook post kung sino binibira, ay tinanggap niya ang kaso na kuno may libel. Paano na yan? So, sana tayo pupunta ngayon? Tapos, nung tinanggap mo yung unang 26 cases, ginawa mo ang piyansa 80,000 o 76, may 2 million ng hanapin ni Doc Yumol. Nagsurrender si Doc Yumol sa Cotabato City, PNP, o sa Barm PNP sa Parang. At binitbit siya ni General Marvin Marcos, from Parang, papunta sa Zamboanga at pinagbilinan na mahigpit ang jail ng Zamboanga na huwag niyong galawin ang taong ito. Kaya sumurinder to sa amin kasi takot sa inyo. At gayon, sinusurrender namin sa inyong kamay, itong taong ito na sumurinder sa amin, ay alagaan ninyo. Kailangan, kasi may taong gustong pumatay dyan. Yan lang sabi na lang. Ibig sabihin, according to Doc Yumol, is sobrang galit daw sa kanya yung mag-asawang Purigay. Si Roderick o Oric Purigay at si Rosita Purigay. So, kung ako naman, kasi naging abogado niya ako, mukhang may katotohanan naman ang kanyang binabanggit. Ito, hindi ko completely sinasabi na totoo. Pero mukhang may katotohanan. Bakit ka magsasampa ng kaso na hindi ka man ang pinangalanan? So, yan ang basihan po. Kaya nga, ang leksyon dito, kung sino man ang magiging mayor, gobernador, congressman sa ating bayan, o senador, please lang, huwag kayo pumasok ng libel sapagkat pag pumasok kayo ng libel, pinapakita nyo sa bayan na kayo ay malupit, pinapakita nyo sa bayan na kayo ay nagdidikta, pinapakita nyo sa bayan na hindi ka fair, at lalo na pinapakita mo sa bayan na may tinatago ka. Diba? Ngayon, dadako tayo sa sarili ko. Ako sa sarili ko, panahon nitong bago mag-2019, December 2018, na-discover ko, nakakuha ko ng dokumento mula sa report ng PCIG o Philippine Center for Investigative Journalism at na-download ko ang lahat ng dokumento ng DSWD Region 12 na nagpapakita na may bumili ng mga supply, nag-deliver ng supply ang itong Fitmart Mall ng Tacorong. Diba, nakita ko, kaya yan ang naging dahilan kung bakit ako kinaso ng libel. So kung bakit, kikwento ko lang sa inyo, 12 counts ng libel ang kinaso laban sa akin, at kung bakit ako kinaso ng 12 counts, ay ganito daw ang aking ginawa. Nag-report daw ako, nagsampa ako ng kaso ng plunder case doon sa ombudsman. At pagsampa ako ng kaso ng 12 counts ng libel sa ombudsman, ay pinangalanan ko sila na sila ang nag-overprice ng sinasabi ng mga food pack. Ang food pack na nakalagay sa presyo ng resibo o voucher o award abstract notice ng abstract award notice abstract or abstract notice award
na nakalagay sa DSWD, nakalagay ron na 515 pesos per pack ang presyo ng isang food pack na isusupply sa mga bakwit na mga Maranao, sa mga pagariakan. So, may agutom sa ilan, sa panahon ng gira, sa Marawi Seeds. So, ang mangyayari, bakit ibebenta na? Inisisa ko, paano nangyari na 515 pesos at 41 centavos ang halaga ng isang food pack? Ang laman niya, may munggo, may turmeric, may kape, may mantika, may kung ano pa, instant coffee o ano pa. Ngayon, bumili ako kung ano mga items na yun. Bumili din ako sa store mismo ng nag-supply, yung Tacorong Pitmart. At ang binigay sa akin, kinunan ko ng resibo. Nakalagay, pantakin mo, yung presyo na 515 pesos at 41 centavos, kasama doon, sana ko, isasama mo yung karton box na 40 pesos mo lang ang pinakamalaking gastos mo dyan. At isama mo dyan yung daing na 48 pesos. Wala pang 300 pesos ang isang box. Ngayon, nangyari, nung bumili ako, wala pang 300 pesos kung isama kasi yung lahat ng items na binili ko sa kanila mismo nang galing, nagbigay sila ng resibo sa akin. So, ebidensya ko yung resibo na 270 pesos and 50 centavos lamang. So, kung 270 50 centavos lamang, resibo ninyo. Ngayon, bakit nung sa DSWD kayo na nagbenta, bakit 515? Ano pang diferensya? Ano pang kakaiba? Eh, di ba pag nanakaw yan? So, yan ang dahilan kung bakit kinasunod ko ng libel. Pero nasa kanila na yan, kung mag-umpisa na kami ng trial, ipapakita ko ang aking resibo na original na receipt na kanilang binili mula sa kanila at yung mga dokumento galing sa DSWD. So ngayon, gano'n na nga ako. Ako na nga nagtutulong sa bayan. Ako na nga nag-whistleblower. Ako na naman nag-expose. Ako na nagbibigay, nagpapaalam sa buong mundo na dapat tigilan na natin itong pagnanakaw sa bayan. Ako pang nangyayari, ako pang ginasawaan. Pagkos, iniisip ko, abogado nga ako, pero bakit ako pang parang pinaparusahan? Ako pang kasuhan. Nagsumampa ng kaso laban sa akin ng yung mga yan. 12 kaso. Lampas na 1 taon, nakumaso pa rin. Ang argumento ko, sa Artikulo 90 ng Revised Penal Code, nakalagay, 1 year lamang pwede isampa. Pero sa kanila na isampa nila, kasi katwiran nila, dahil cyber libel, umangat na 1 degree o 1 baitang ang parusa. Kaya sabi nila, mas mataas pa, nagiging 15 years. Anyway, pag wala na bali yan, ang titignan na lang natin, yung merito, talaga bang may libel? Katotohanan Totoo naman sinasabi kong overpriced dahil nakabase ako sa resibo ninyo ng Tacorong Pitmart na pag-aari ni Maria Virginia Ledesma Hernandez Villaruel na kapatid ni Congressman dati na Ferdinand Dinan Ledesma Hernandez. So, ganun pala yan. Ibig sabihin, ikaw na nga yung nag-expose, nilantad mo sarili mo, nilagay mo sa alanganin ang iyong sarili, ikaw pang mapaparusahan. Ganun ba ang ating bayan ngayon? So, tama na po ang ating sistema ng katarungan. Tanggalin na po mula sa kamay ng mga piskalya natin. Kasi ang piskalya natin, kung sino lang sila, nag-iisa lang, nag-decision, may kaso daw akong libel, mayroon ng probable cause. Hindi ba lang tinitingnan ang katotohanan ng aking dokumento? Kasi kung sa grand jury yan, kagaya sa sistema sa Amerika, ang grand jury ang nagsasabi kung kakasuhan ko hindi. Kung sinasabi sa grand jury na gano'n ko nakita sa grand jury, mga tao yun na kinuha sa mamamayan. Sila mismo magsaservisyo sa bilang 6 na buwan at papalitan na sila panibagong grand jury. 6 na buwan din magsaservisyo. Kaya hindi mo masasabi na sila ay manatiling bias sa lahat ng kaso. Sapagkat papalitan sila. So ngayon, kung sila magtitingin, kung nakita nila ang aking mga ebidensya, katotohanan, depensa, walang libel dapat, di ba? Ganun lang kasimple. So ngayon, ang hinihiling ko lang ay sa mga congressman natin, sa ating mga senador, na gawin na pong civil case yung mga libel na yan. Kung mayroon pang reklamo sa akin, file kayo civil case, sasagutin ko kahit saan. Ang problema kasi pag tinatawag na criminal case, papiyansa ako. Tapos ang aking hearing ay doon pa sa Coronadal City, kung saan man ako nanggaling, kung saan sa Metro Manila ko. Dahil dito ako nagtatrabaho, gagastos pa ako sa aeroplano, papunta roon, pabalik. Ano ngayon? Kahit abogado, kailangan kukuha rin ako ng sarili kong abogado para magtatayo sa aking depensa. Gastos sa akin. Ibig sabihin, kung sino pa yung tumutulong sa bayan sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katiwalian, siya pa ang nadadali.
Kaya nga, kayo mga congressman, kayo mga senador, gumawa na po kayo ng batas na proteksyonan ang lahat ng whistleblower na wala munang mga libel case matatanggapin na maaring may sampa laban sa kanila hanggat hindi natapos ang usapin kung totoo nga o hindi ang kanilang akusasyon. Di ba? Mas maganda. Ngayon kung ganon, sinasabi ko lang, na ulit ko lang, na dapat tanggalin na yung libel case. Okay? Sa pagsasalita ko ng ganon, at sasabihin ko sa lahat ng aking kababayan, magandang umaga po at maraming sana babiyaya darating sa ating bayan at sana mamulat ang mga mata ng ating mga tagagawa ng batas. At kayo mga kababayan ko, kung hindi nila gawin, pwede tayong gumawa ng mamamayan ng batas na anong tawag sa batas na yon? Yung tinatawag na People's Initiative. Pwede kayong mag-rally at gagawin ng batas na gagawin na mamamayan na mismo maghusga ang magsasabi kung sino kakasuhan sa korte. Diba? Mas maganda. At mamamayan na muna magsasabi kung sino ang magiging guilty o hindi sa civil case man o sa administrative case man o sa criminal case man. Kaya hinihiling ko yun lamang kung ano ang karanasan ng Amerikana successful, naging magaling, ang karanasan ng tinatawag na United Kingdom or England na magaling at maganda ang kanilang mamamayan, maganda ang kanilang lipunan, at kung anong karanasan ng New Zealand, Australia, Canada, mga maunlad sila lahat. Pero sa lahat ng bansa itong binabanggit ko ay walang rebelde sapagkat walang nabibididihado sa mata ng katarungan. So, yan ang aking hiniling. Kapag maganda ang sistema ng katarungan at patas, walang tinatawag na magre-rebelde. So, walang NPA, walang Muslim Rebellion. Yun lang aking masasabi. Okay? Magandang umaga po. At sa sunod na araw naman po tayo. At nag-vlog din ako kasi mamaya walang pasok. Dahil sa nagdeklara ang Supreme Court na sarado ang korte, nagdeklara din ang gobyerno, si Bongbong, na walang pasok dahil sa bagyong Florita. Okay? Mag-ingat kayo sa bagyo. Magandang umaga po. Sa lahat, ako po si Atty. Toto Kausing. Ako po ay pwede sabihin na mabait na matapang. Matapang ako pero mabait ako. Kung sino mang mga inaway ko, pag lumapit sa akin at humingi lang tawad sa akin, talagang napakabait ko. Diba? So, yun na lang. At maraming salamat po.